Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Larawan ng pag-asa sa gitna ng trahedya ang himalang pagkakaligtas sa isang bata sa pagguho sa Mako sa Davao de Oro. Buhay siya ng mahukay matapos ang 2 araw na pagkakabaon sa lupa. Dahil sa kanya, hindi nawawalan ng pag-asa ang mga residente at rescuer na matagpuan din buhay ang mahigit 100 pang nawawala. Dagdag pahirap lang sa nagpapatuloy na operasyon ang ulan at paggalaw ng lupa. Umakyat na rin sa 15 ang kumpirmadong patay. Ang latest sa sitwasyon doon, tinutukan live ni Jestoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Jestoni. Mel, Vicky, Emil, matapos ang ilang araw, buhay na narescue kaninang umaga ang 3 anyos na batang babae. Umakyat na rin sa 15 ang namatay. Buhi oh! Anghel. Nagbunga ang sakripisyo ng mga rescuer bandang alas 7 ng umaga kanina. Isang batang babae ang kanilang nahukay. 2 araw raw nakabaon ng bata bago siya na-rescue matapos ang landslide sa Barangay Masara sa Mako, Davao de Oro. Agad dinala sa ospital ang bata na isinailalim sa mga pagsusuri. Ganon na lang ang pasasalamat ng kanyang ama na si Orlando Malacaste. Ngunit ang kanilang isa pang kapatid at ina hindi pa rin natatagpuan hanggang ngayon. Kinaman to siya, kabir naman siya yung kinabuhi. Ang kuan na lang na karon problema, ang katong magulang wa pa na-recover na pero ambot mo maingon nila nga patay na daw. So, wala pa. Pero ako patuad-tuon karon, kung sa katinuod niya ang inahan wala pa. Anya, kumakain lang daw sila noong gabing iyon nang biglang gumuho ang lupa. Swerteng nakalabas agad si Orlando kasama ang kanyang 8 taong gulang na anak. Sa pinakahuling tala ng MDRRMO, nasa 15 na ang nasawi. Matapos may ma-recover na 4 na bangkay ang mga rescue team ngayong araw. Tumaas naman ang bilang ng mga nawawala na nasa mahigit 100 na. Hindi pa matukoy ng MDRRMO Mako kung ilan dito ang mga trabahador ng Apex Mining at mga residente. Continuing pa rin ang ating search, rescue and retrieval operation doon sa ating ground zero. Hopefully, we are still hoping because we had a good news earlier with a 1-child survivor na nakuha natin sa area. So, we are still very much hopeful na may makukuha pa rin tayong mga survivors. Pero pahirapan daw sa ngayon ang galaw ng mga rescue team dahil maliban sa nararanasang pag-ulan, kailangan nilang tumigil at lumikas kapag nakakaramdam ng paggalaw ng lupa. Medyo lisod-lisod pod katong mga porsyon ng by portion magod ang area. So dili pod tanan nga sayon. Mulihok ang pikas nga bukid kay siyempre musunod ta sa protocol. Ang kaanak ng mga biktima, abot-abot ngayon ang pag-aalala. Di naman napigilan ni Landrose ang emosyon dahil hanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan ang kanyang asawa na natabunan. Sa pag-asa naman kumakapit si Tatay Nestor na naniniwalang buhay pa rin ang kanyang nakababatang kapatid nakasama sa mga pasahero ng bus na natabunan sa landslide. Di namin magpakawa sa paglaom, sir. Isa naman sa nakaligtas si JL Texon na ibinahagi sa social media ang larawan niyang balot sa putik matapos siyang mailigtas mula sa mga bus na natabunan ng lupa. Maswerte raw at agad siyang nakalabas dito. Vicky, matapos may nahukay o na-rescue buhay kanina, mas lalo pang naraig ang pag-asa ng mga kamag-anak na mga missing na buhay pa sila. Sa mga oras na ito, nagtatsagang naghihintay sa labas ng command post sa Elizalde sa Mako, Davao de Oro ang mga kamag-anak. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jestoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Mismong may-ari na ng mamahaling supercar na Bugatti Chiron ang nagsauli sa Bureau of Customs ng sasakyang ipinasok sa bansa ng walang kaukulang dokumento. Patuloy naman ang paghahanap sa isa pang limited luxury car na nakunang bumabiyahe sa kalsada. Nakatutok si Chino Gaston. Nang tanggalin ng mga tauhan ang Bureau of Customs Intelligence Division ang car cover at mga karton na ipinatong sa kotseng ito, tumambad ng isang pulang Bugatti Chiron.
Kotseng nagkakahalaga ng 160 million pesos bago pa ito mapatawan ng import taxes. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, isinuko na may-ari ang sasakyan na ilang linggo na ring pinaghahanap ng Bureau of Customs. Isa lang ito sa 2 Bugatti Chiron na pinaghahanap ng ahensya dahil naipasok raw sa bansa na hindi dumadaan sa BOC. Ang kulay asul na Bugatti Chiron inaasahang mahahanap din sa mga susunod na araw. Natanggap tayong mga information na merong 2 expensive Bugatti Chiron na umaandar po sa ating mga kalsada dito sa Pilipinas, in which social media is nakaka-capture na po ito na may mga escorts pang and may mga bodyguards na kasama. Nakita po natin sa ating database na wala pong pumasok na ganitong mga klaseng sasakyan dito sa ating bansa. Base sa paliwanag na may-ari ng sasakyan, nabili lang din daw niya ang mamahaling sasakyan sa isa pang tao dito sa Metro Manila. Kung sino ang nagbenta, isa pa sa pinaghahanap ngayon ng Bureau of Customs. Kapag hindi mahanap ang sinasabing nagbenta, ang kasalukuyang may-ari ng sasakyan ang mananagot sa batas. Yes sir, siya po. Kasi based po sa CMTA o Customs Modernization Tariff Act, kung sino po ang may hawak ng smuggled vehicle or smuggled goods, siya po ang sinasabi natin, tinuturing natin na siya yung smuggler, kaya siya po ang mananagot sa batas. Kaya kung mapapatunayan niya po na talagang hindi naman po siya yung nag-smuggle at talagang nabili niya lang sa totoong tao, makakasuhan naman po natin yung kanyang pinagbilihan. Itinuturing na isa sa pinakamahal at eksklusibong sasakyan ang Bugatti Chiron. Hindi lamang dahil sa nakahihimatay na presyo nito, kundi dahil 500 piraso lang nito ang ginawa ng car manufacturer. Para sa GMA Integrated News, Shino Gaston nakatutok, 24 oras. Sa Calamba, Laguna, nasa kote ang itinuturong tulak ng illegal na droga sa lungsod ng San Juan. Ang pag-aresto sa kanya tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Pagkagat ng dilim, mabilis na sumalakay ang pulisya. Taga San Juan ang huhulihing target. Pero dito sa isang resort sa Calamba sa Laguna, itinimbring lulutang ang suspect. Nang makapasok na ang mga operatiba, agad nilang nakita ang subject na nakalublob sa swimming pool. Iniako nila ito sa swimming pool saka inilayo sa kanyang mga kasama. Ang Laguna SWAT nakamatiyag habang nagbibigay ng dagdag seguridad. Relax lang. Binitbit ang suspect sa labasan. Yung warrant. Oh, may warrant to pares ka. Galing sa Brand 68. May kasong Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002, Section 5. Si Blessy. At nang mapaliwanagan, dinala na siya agad sa San Juan Police Headquarters. Si alias Bongbong na ikinubli namin ang mukha alinsunod sa request ng pulisya ay wanted sa pagtutulak ng illegal na droga. Yung suspect ay considered as a regional high value individual as rank number 9 and top 8 most wanted person station level. Yung pagkakahuli nitong high value individual na ito ay makakatulong upang lalo tayong pagiging drug cleared city. Seryoso po ang lungsod ng San Juan sa pagtugis sa mga sindikato, sa droga, sa mga pusher. Sinubukan namin kunin ang panig ni alias Bongbong pero tumanggi siyang magbigay ng pakayag. Ayon sa Eastern Police District, tuloy ang kanilang crackdown at meron pang malalaking operasyon sa mga susunod na araw. Yung mga remaining wanted person involving sa drugs ay dapat ma-account natin at ma-ikulong natin. So he was already brought sa ating korte. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Matinding paglabag sa konstitusyon. Ganyan inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panawagang pagkalas ng Mindanao sa Pilipinas. Nilinaw din niya ang posisyon ng administrasyon sa isinusulong na charter change, bagay na ikinatuwa ng Kamara. At yan po ang sanib puwersang tinutukan ni Rafi Tima at Tina Pangilibantere.
Malinaw ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga nagsusulong ng secession o pagkalas ng Mindanao mula sa Pilipinas. I strongly appeal to all concerned to stop this call for a separate Mindanao. It is a grave violation of the Constitution. Matatandaan si Pangulong Duterte ang muling nagpalutang sa paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas sa gitna ng kontrobersya kaugnay sa People's Initiative. I have said it before and I will say it again here. Our national territory will not be diminished, even by 1 square inch. We will continue to defend it against any and all threats, external and internal. We will not allow even an iota of a suggestion of its breaking apart. Sinabi ng Pangulo kagabi sa pagtitipon ng Philippine Constitution Association at Manila Overseas Press Club para sa paggunita ng Constitution Day. Dito rin niya muling idiniin ang posisyon ng administrasyon sa charter change. I want to make it clear, this administration's position in introducing reforms to our Constitution extend to economic matters alone, or those strategically aimed at boosting our country's economy. Nothing more. I will neither hinder this dialogue nor encroach on the prerogatives of Congress and the sovereign will of the Filipino people. Naroon sa pagtitipon si House Speaker Martin Romualdez. Sa isang pahayag, sinabi niyang dati pa naman daw nilang sinasabi na hindi nila isinusulong ang anumang political amendments sa saligang batas. Natuwa naman daw siya at ipinunto ng Pangulo ang ilang dekada ng hangarin ng Kamara na baguhin ang mga anyay nakasisikil na economic provision sa konstitusyon. Umaasa rin ang iba pang leader ng Kamara na mabilis na aaprubahan ng Senado ang kanilang bersyon ng Resolution of Both Houses 6 para sa charter change. Maliban daw sa napag-iwanan na ng ibang bansa ang Pilipinas, baka rin daw abutan ito ng paghahanda para sa eleksyon 2025. Sana ay makinig ang Senado sa panawagan ng ating Pangulo. Umaasa pa rin kami na maipapasa nila ang Resolution Both Houses number 6 sa Marso tulad ng napagkasunduhan ni SP Migs at Speaker Martin sa harap ng ating Pangulo. Nauna nang sinabi ng Senado na hindi nila mamadaliin ang deliberasyon sa RBH 6. Diskumpiyado naman ang ilang party list representative kung talagang economic amendments lang ang gagalawin sa konstitusyon. Parang pain lang sa taong bayan itong sinasabing na economic chacha. But later on, yung mga political interest, ito yung dahilan kung bakit pinupush talaga yung itong chacha. Kaugnay naman ang pahayag ng Pangulo sa pagkalas ng Mindanao, sinabi ng nagsusulong nitong si Congressman Pantaleon Alvarez na hayaan na lang daw dapat ang mga taga Mindanao na magdesisyon ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Walang pinipiling araw o oras sa mga pasaway sa kalsada. Kaya naman tuloy ang paninita ng MMDA sa mga lumalabag sa batas trapiko. Kabilang sa mga nahuli kanina, pulis na dumaan sa EDSA busway. Nakatutok si Oscar Oida. Walang hali-holiday, kaya kung may paglabag, huhulihin pa rin. Yan ang misyon ng MMDA Strike Force ngayong araw. Mapakotse o motorsiklo basta't illegal na pumasok sa EDSA busway, tinikitan. Pati pulis, walang kawala. Even though it's a holiday, even though na walang barrier, kung alam naman natin bawal pumasok sa busway na yan, wag po tayong papasok. Huli rin ang isang senior citizen na naaktuhan umano ng mga enforcer na nagsa-cellphone habang nagmamaneho na paglabag sa Anti-Distracted Driving Act. O, tignan mo, maiiwasan mo ba yan? Yan. Emergency yan. Iiwasan mo? Oo nga po, kailangan po tumabi kayo, hindi po kayo nag-drive sa EDSA na nagsi-cellphone po. Nasa tabi po naman ako Natabi ko po kasi kayo ma'am Hindi! Nakikiusap na po ako. Driver's license lang po ma'am. Huwag na po. Pwede po ba? Driver's license lang po. Paki lang. O ma'am, makaano mo kayo sa isa? Driver's paki license lang po, paki. Pasko Chinese po ngayon. Ayaw ko makipag-away. Ang ending, tinikitan pa rin si Lola. Umabot sa 24 ang nahuli kanina. 13 ang illegal na gumamit sa EDSA busway. Malaki ang binawas. Last November, we are apprehending close to 200. But now, pagpasok ng 2024, sa 2 oras na operasyon natin, pumapalo na lang po tayo ng 54. The max.
Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Bahagyang ginhawa sa mga motorista ang inaasahang rollback sa presyo ng langis sa papasok po na linggo. Ayon sa Department of Energy, base sa 4 na araw na trading, hanggang piso at 20 sentimo ang posibleng kaltas sa gasolina. Inaasahan ding bababa ang presyo ng diesel sa 40 hanggang 60 sentimo kada litro. Mas mataas ng 5 sentimo diyan ang posibleng rollback sa kerosene. Ilan daw sa mga dahilan ng posibleng paggalaw sa presyo ang pagtaas ng produksyon ng langis sa Amerika at pagbaba ng demand doon. Kinondena ng lokal na pamahalaan ng Angeles City sa Pampanga ang sorpresang demolisyon umano ng Clark Hills Properties Corporation na lumabag umano sa kanilang kasunduan. Nakabantay naman ang mga residente sakaling bumalik ang demolition team sabay giit na bawal ang paghihimasok lalo't may apela pa sila sa korte. At nakatutok si Ian Cruz. Kung mainit ang sitwasyon sa pagitan ng demolition team at ng mga taga-barangay Anunas sa Angeles City, Pampanga kahapon, humupa ang tensyon ngayon. Ang ilang residente, kinumpuni na ang kanilang mga nasirang bakod sa naganap na gulo. Paghahanda na rin daw ito sa pagbabalik ng demolition team. Nangangamba na po kami, baka hindi lang po ito mangyari dahil maraas na po sila. Ayan po, gumagamit po sila, kumukuha sila, umaarkila sila ng mga minor de edad na pinanglalaban po sa amin at pinanang-sasangga po nila yung kapulisan. Umaabot ng 73 hectares yung contested land dito sa Barangay Anunas sa Angeles City sa Pampanga. Ayon sa mga residente, 50 hectares pa mahigit yung tinataniman kagaya ng tubo at iba pang mga root crops. At ayon sa mga residente, marami talaga nagkaka-interest dito sa kanilang lupa dahil nasa gilid lamang ito ng SCTEX. Naroon lamang ang Clark Freeport Zone at malapit din ito sa paliparan. Para sa mga may-ari ng lupa, kinansela man ang kanilang CLOA o Certificate of Land Ownership Award, hindi pa rin pwedeng manghimasok basta ang developer sa lupa dahil meron pa silang apela sa korte. Naghihintay na lang kami ng hearing pero patuloy pa rin sila sa panggugulo dito sa Barangay Anunas. Sa isang post naman ng Angeles City Information Office, kinondena ni Mayor Carmelo Lazatin Jr. ang anyay bayolente at sorpresang demolisyon ng Clark Hills Properties Corporation kahapon. Sinulatan na rin daw ng alkalde ang Clark Hills para ipabatid sa kanila ang planong pamamahagi ng contested land sa mga tenants ng Barangay Anunas. Hindi raw tumupad ang developer sa napag-usapan nila ng LGU na tigil muna ang demolisyon. Ayon din sa post, sa pulong noong November 29, 2023 ng alkalde at attorney Henner Endona na legal counsel ng Clark Hills, hiniling sa management na mag-donate sila ng 3.5 hektarya ng lupa at bibili naman ng 3.5 hektaryang lupa ang LGU para sa mga residente. Ipapaabot daw ng legal counsel ng Clark Hills sa management ang suhestyon ng LGU at sumang-ayon din na wala munang magaganap na demolisyon habang isinasagawa ng LGU ang mapping at tagging ng mga apektadong residente. Ayon naman kay Attorney Endona, natanggap na ng Clark Hills ang kopya ng tinutukoy na kasunduan ng lokal na pamahalaan pero wala pa silang pahayag ukol dito. Sa naganap na karahasan kahapon, sabi ng mga residente, 2 lalaki kung saan isang minor de edad umano ang inaresto ng mga otoridad. Ayon sa PNP Angeles City, naipagharap na ng reklamo ang 2 inaresto ng direct assault at alarm and scandal. Pero dahil minor de edad ang isa, na-turn over na raw ang bata sa DSWD. Sa naganap kahapon, nasa 100 ng pulis at 10 miyembro ng demolition team ang sugatan. Sa kabila ng nangyari, maximum tolerance pa rin daw ang ipatutupad ng PNP. Mga 12 kahapon po na tamaan ng molotovs and mga basag na bote na tsaka yung mga rocks and slingshots na may nilagaring bakal. Yun ang bala nila tsaka jolens. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! From big star of the new gen to pambansang fiancé real quick. Dahil yan sa dami ng marriage proposals na natanggap ni Jillian Ward mula sa fans. This Valentine's Day, may special someone bang nagpaparamdam kay Jillian? Makichika kay Katatibayan.
Dinudumog at pinagkakaguluhan si Doc Annalyn Jillian Ward sa bawat probinsyang binibisita niya. Mula sa pagiging star of the new gen, binansagan na rin siyang pambansang fiancé. Sa bawat pag-ikot kasi ni Jill sa probinsya, hindi mawawala ang kwelang pakulo ng kanyang mga tagahanga. Ang Jillian Ward effect, nagpapapropose ang kanyang fans gamit ang totoong singsing, tali, pati bakal. Game na game naman niyang sinuot ni Jill at ni-reshare pa sa kanyang TikTok. Sobrang natutuwa po ako kasi kada nagpaparada po ako ngayon, ang dami po talaga nagbibigay ng mga singsing. Ang dami ko na pong nakolekt. Pati po yung singsing na may kalawang na sa akin pa rin po. Tapos meron din po mga bracelets. So, ang dami po nilang mga regalo. So sobrang nakakatawa po talaga kasi natatabi ko po siya. Kumbaga may remembrance po ko galing sa kanila. Hindi naman nagpahuli si Doc Lyndon Kenchan na nasipangs na raw kay Jillian at may I miss you Doc message sa isang post. Sa mismong araw ng mga puso, ano naman kaya ang plano ni Jillian? How true na may nagyayaya at nagpaparamdam na kay Jill this coming Valentine's Day? Well, basta. Well, sinasabi ko nga po, ayoko pong nag-a-assume baka friendly gestures po yung ginagawa nila. Pero basta ngayong Valentine's po, sa trabaho ko, sa pamilya ko, sa mga nakapaligid po sa akin, I feel loved and I feel blessed. Bili naman ni Jillian sa mga single, heartbroken o tutok sa trabaho sa araw ng mga puso. Love yourself din. Kumbaga, wag lang po mag-focus dun sa mga date-date. Kumbaga, i-date mo rin yung sarili mo. And of course, your love for God, i-strengthen mo din po yan. Kasi honestly, ako din po, nagkakaroon po ako ng mga times na pagod po talaga. Pero isang dasal lang po gumagaan agad yung pakiramdam ko. So, spend time with your loved ones, pero spend time with yourself din and with God. Kataatibayan, updated sa showbiz happenings.